Kabanata 261. Bakit mo ba binabanggit ito bigla? Nagsimulang makaramdam ng pagkabalisa si Charlotte dahil naramdaman niya ang hindi pangkaraniwang malamig na tono nito habang binibigkas niya ang mga salita. Kinusot-kusot ni Zachary ang kanyang mga mata, at nagpatuloy, ibig sabihin, hindi nagtagal nakita muna si Michael at nakikipagtalik sa kanya. Bumilis ang tibok ng puso ni Charlotte sa gulat. Hindi niya pinansin ang puntong iyon. Sa tuwing nababalitaan ni Zachary ang tungkol sa mga bata, likas niyang iniuugnay ang mga ito sa relasyon nila ni Michael. Biglang naging tense ang paligid. Nagsimulang tumaas ang temperatura kaya nahihirapan siyang huminga. Ang puso ni Charlotte ay nasa kanyang bibig, ngunit hindi niya alam kung paano pagaanan ang kalooban. Sabihin mo, biglang umungol si Zachary, "It's all in the past now. At saka, wala ako sa tabi mo that time. Hindi ka dapat magalit tungkol dito." Masyadong kinabahan si Charlotte at sinabi iyon ng hindi pinag-iisipan. Talaga, lumapit si Zachary sa kanya at inilapit ang kanyang ulo. Nakatitig sa kanya, at sinabi niya, "Pero ikaw ang nag-iisang babaeng nakasama ko." Hindi nakita ni Charlotte ang pagdating nito. Natigilan siya sa kinauupuan niya at hindi makapaniwalang tinitigan siya. Hindi niya kailanman naisip iyon. Ang isang mapagmataas at prestihiyosong lalaki tulad niya ay dapat na sikat sa mga kababaihan. Kahit na nakipagrelasyon siya sa ibang babae, walang kakaiba dito. Pero, sabi niya, nagsalubong ang kilay ni Zachary at malamig na tumingin sa kanya. Although aksidente, kinuha ko na seryoso. Sa lahat ng mga taon na ito, hindi kita hinanap, ngunit hindi pa ako nahawakan ng ibang babae. Iyon ang pagkakaiba mo sa akin. It can't be. Ang galing mo. Parang hindi makapaniwala si Charlotte. Paano mo malalaman na magaling ang aking mga kakayahan? Nakuha mo ba ito pagkatapos mong magkumpara? Isang madilim na anino ang nahulog sa mukha ni Zachary. Hindi iyon. Malakas na umiling si Charlotte, ngunit hindi niya alam kung paano lilinawin ang sarili. Wala siyang karanasan sa mga ganitong bagay. Paano niya masusuri ang mga kasanayan? Nahanap niyang sanay siya dahil sila ay madamdamin noong gabing iyon. Siya lang din ang lalaking nakasex niya. Kahit na nakasama niya si Hector, wala silang ginawa kundi magkahawak kamay, maghalikan noon, at yakap lang. Gayunpaman, walang paraan para malinis niya ang kanyang pangalan ngayon. So, dati yung boyfriend na paulit-ulit mong binabanggit ay hindi ako with the other identity na si Michael, hindi ba? Pinisil ni Zachary ang kanyang mukha at nagtanong sa mapang-asar na paraan. Hindi na siya nakatutok sa kalsada, kundi sa mukha niya. Sa kabutihang palad, ang kanyang Aston Martin ay nilagyan ng Precision Cruise Control System, kaya magagawa ng kotse na magpatuloy sa isang matatag na bilis. Hindi. Mag-focus ka sa pagmamaneho. Delikado, isang wika niya. Nabigo si Charlotte na ipaliwanag ang sarili. Siya ay nagsinungaling sa kanya, at ngayon ay wala na siyang masabi pa. Ginagalit mo ako. Itinulak siya ni Zachary at pinaandar ang sasakyan palabas ng highway. If you really mind it, then maghiwalay na lang tayo. Babayaran kita ng necklace, tapos wala tayong utang sa isa't isa kahit ano. Pansamantalang sabi ni Charlotte. Nakuha niya ang perang naiwan ng kanyang ama. Pagkatapos bayaran siya, ang natitira ay sapat na magkaroon ng magandang buhay para sa kanya at sa kanyang mga anak. Malamig na tumawa si Zachary. Ngayon na mayroon kang isang backup, kaya maaari mong sabihin sa isang mayabang na paraan. Magaling, Charlotte Wynne. Natahimik si Charlotte. Binaluktot niya ang kahulugan ng mga salita nito kahit ano pa ang sabihin nito, na naging imposible para sa kanya na makipag-usap sa kanya. Inihinto ni Zachary ang sasakyan sa kakahuyan at pinatay ang makina. Hinubad niya ang coat niya, saka dahan-dahang hinubad ang kanyang shirt. Anong ginagawa mo? Nang maramdamang may mali, gusto ni Charlotte na lumabas ng sasakyan. Gayunpaman, hindi niya magawa dahil nakalock ang pinto. Magpatuloy ka sa pagtakbo. Tingnan natin kung saan ka patatakbo. Isa-isang tinanggal ni Zachary ang mga butones, at inayos ang upuan ng kotse na may ngisi sa kanyang mukha. Don't do that.
Masama ang pakiramdam ko ngayon. Nangingilid ang luha sa kanyang mga mata. Talaga, kaninang umaga lang tayo. Stop pretending. Pamatong si Zachary sa kanya at hinila siya pababa. Totoo naman, bitawan mo ako. Nagsimulang magpumigla si Charlotte at patuloy na itinulak ang kanyang mga balikat, ngunit hindi ito nagawang pagkakaiba. Bago pa niya matapos ang sasabihin, pilit nitong pinunit ang palda niya at inabot ito sa kanya. Wag po, napapikit na lamang si Charlotte sa kawalan ng pag-asa. Parang vampira, kinagat ni Zachary ang leeg at gustong ipilit ang sarili sa kanya. Bigla siyang natauhan na parang may naramdamang kakaiba. Napatingin siya sa kamay niya. May dugo ito. Napatulala si Zachary. Hindi kita ginalaw. Bakit ka? I'm having my period. Napakagatlabi si Charlotte. Nakakahiya naman. Natigilan si Zachary saglit bago siya nakabawi. Sa madilim na mukha, binitawan siya nito. Nilinis niya ang kamay gamit ang wet tissue, saka pinaandar ang sasakyan palabas ng kakahuyan. Napayuko si Charlotte sa upuan. Hindi siya nang ahas na magsalita o gumalaw ng isang kalamnan, ngunit nakuha ng kanyang katawan na lalong hindi komportable. Actually, may nararamdaman siya tungkol sa kanyang period simula nang sumakay sila sa kotse. Akala niya kaya niya papauwi sa oras ngunit hindi naisip na muli niya itong e-provoke. Pinaandar ni Zachary ang sasakyan papunta sa lungsod. Nagpalinga-linga pa siya sa paligid na parang may hinahanap. Walang ideya si Charlotte sa kanyang ginagawa. Nakiusap siya, bitawan mo ako, pakiusap. Gusto ko nang umuwi. Hindi siya pinansin, inihinto ni Zachary ang sasakyan sa gilid ng kalsada, pagkatapos ay tinungo niya ang isang convenience store. Natakot si Charlotte na baka makagawa na naman siya ng kalokohan kaya pagkaalis niya ay tinulak niya ang pinto at sinubukang tumakas. Gayunpaman, sa sandaling lumabas siya ng kotse, napagtanto niyang napunit ang kanyang palda. Agad niyang dinampot ang coat niya at tinakpan ang katawan niya, saka siya tumakbo palayo. Pumasok si Zachary sa tindahan, naghahanap ng kung ano. Nakasuot ng itim na maskara sa mukha, naglabas ng malakas na aura si Zachary. Magnanakaw ba siya? Namutla sa takot ang ilang bantay sa tindahan na nasa night shift. Nagtago sila sa isang tabi at lumabas ng kanilang mga telepono, handang tumawag sa pulis anumang oras. Excuse me. Bago pa sila matanong ni Zachary ay sumigaw na ng malakas ang dalawang babaeng katulong. Isa pang lalaking katulong ang naglabas ng sandata at nagtanong sa nanginginig na mga labi, Ano? Ano ang gagawin mo? Wala kami masyadong pera. Hindi nakaimik si Zachary. Matapos huminga ng malalim, tinanong niya ang kanyang malalim na boses, mukha ba akong magnanakaw sa'yo? Oo, sagot ng lalaking katulong sa nanginginig niyang boses. Mga tanga kayo. Sa sandaling iyon, isang matambak na babae sa edad na 50 ang lumabas sa silid-imbakan. Umiling siya at nagpakawala ng buntong hininga. Nakakita na ba kayo ng magnanakaw na maganda ang pangangatawan at gwapong tulad niya? Maging isang bituin o hindi bababa sa isang influencer. Sa tingin niyo kailangan ba talaga niya tayong pagnakawan? Nang marinig ang kanyang pagsusuri, mas tiningnan ng mga babaeng katulong si Zachary. Agad na nagningning ang kanilang mga mata pataas at nagsimula silang mangilabot sa kanya. Ay nako, ang gwapo niya. You love-struck idiots. Hinamak ng lalaking katulong ang mga babae. Itigil niyo na ang kalokohan. Kunan niyo ako. Inis na inis si Zachary. Anong hinahanap mo? Tulungan kita. Lumapit sa kanya ang mga babae. Dahil sa kahihiyan, napakamot si Zachary sa kanyang ilong at tumahimik. Sa kahininaan ng kanyang boses, ikaw ay alam ang bagay na ginagamit ng mga babae buwan-buwan. Mga produkto ng pangangalaga sa balat. Mga kosmetiko. Ang mga batang babae ay gumawa ng ilang mga hula. Kumunot ang noo ni Zachary. Ganyan na ba katanga ang mga kabataan ngayon? Well, mas matalino yata yung nasa bahay. Siya ay nagsasalita tungkol sa sanitary pad. Lumapit sa kanya ang matambok na babae at nagtanong, anong brand ang hinahanap mo? Kukunin ko ito para sa iyo. Kahit ano, kunin ang pinakamahal at ang pinakamaganda. Napasulyap si Zachary sa kotse at napagtantong bukas ang pinto.
Tumakas ba ang bobo na babae? May kumikislap sa kanyang mga mata habang nakapikit ito. Gayunpaman, wala pa siyang balak na gumawa ng anumang aksyon. Sa halip, naglabas siya ng bagong telepono mula sa kanyang bulsa at nilaro ito. Nasaan ang aking telepono? Pagkatapos lamang tumakbo ni Charlotte ng halos 200 metro ay nalaman niyang nawala ang kanyang telepono. Siya ay nagkaroon na ibinigay ang lahat ng pera kay Zachary, kaya wala siyang pera sa sandaling ito. Tumingin siya sa paligid. Ang lugar na ito ay 50 kilometro ang layo mula sa kanyang tahanan. Walang paraan na magagawa niyang umuwi ng naglalakad. Wala akong phone o pera. Hindi ako makakauwi ng ganito. Ano ang dapat kong gawin ngayon? Gabi na, tanging ang 24 na hour convenience stores ang gumagana. Sarado na ang ibang mga tindahan. Ni hindi ko maitago. Bukod dito, walang pampublikong telepono o taxi. Kaya, napabuntong hininga si Charlotte at bumalik sa kotse. Bueno, ang pagpapahirap ng dyablo ay mas mabuti kaysa sa pag-alagala sa kalye na parang walang tirahan. Sir, anong brand ang gusto mo? Masiglang tanong ng babae. Magagawa ng kahit anong brand. Tumingin si Zachary sa kanyang relo. 3 minuto. Babalik ang babaeng iyon. Sir, gusto mo ba ng day pads o overnight pads? Patuloy na tanong ng babae. Kahit ano, kumunat ang noo ni Zachary dahil sa frustration. Kung gayon, mayroon o walang wings? Isa pang tanong ng babae. Napahawak si Zachary sa kanyang noo, na inis sa sunod-sunod na tanong nito. Bigyan mo ako ng isa sa bawat isa. Isa sa bawat isa. Ang ibig mo bang sabihin ay bawat uri mula sa bawat tatak, may mga wings at walang wings, o? Tumahimik ka. Hindi na nakatiis si Zachary. Malapit nang sumabog ang kanyang galit. Sir, you have to make yourself clear. I don't know what you want. Ang babae ay patuloy na nagtatanong ng libu-libong mga katanungan. Nagsimulang kumuyam si Zachary sa kanyang mga kamao. Bigyan mo ako ng isang pakete ng Kotex overnight pads. Salamat. Isang pamilyar na boses ang umalangaw-ngaw. Sa wakas, ang awkward na sitwasyon ay gumaan. Nakita ni Charlotte ang nangyari sa tindahan. Biglang napuno ng halo-halong damdamin ng puso niya. Bumaba siya ng sasakyan para kunin ang kanyang sanitary pad, ngunit sinubukan niyang tumakas. Natigilan ang babae sa pagkaputol ni Charlotte. Itinuro si Zachary at tinanong niya, kasama mo ba siya? Oo. Tumango si Charlotte at ipinulupot ang mga kamay sa braso niya. Tinitigan siya ni Zachary, pagkatapos ay nagtanong, tumakas ka, hindi ba? Hinding-hindi ako makakatakas sa iyo. Natawa si Charlotte sa kanya. Natanggap niya ang mga pad mula sa katulong, saka siniko si Zachary. Magbayad ka. Nag-iwan si Zachary ng isang stack ng cash sa cashier, pagkatapos ay lumabas ng tindahan kasama si Charlotte. Pagkasakay nila sa sasakyan, tumingin si Charlotte sa sanitary pad at biglang humagalpak ng tawa. Ako ay hindi alam na tumigil ka para kunin sa akin ang mga ito. Akala ko, tumahimik ka na lang. Naiinis si Zachary at ayaw nang magsalita pa. Iyon ang unang beses na bumili siya ng mga gamit sa isang convenience store. Sinong mag-aakalang gagawin niyang ituring na isang tulisan at tinanong ng isang matandang babae tungkol sa mga sanitary pad. Sa sandaling iyon, nakaramdam siya ng hinanakit. Ngumisi si Charlotte at hindi na nagsalita. Siguradong masama ang ugali ng lalaking ito. Nagmaneho si Zachary papunta sa Storm Hotel. Parehong hotel, parehong kwarto. Tinulak niya si Charlotte sa banyo at inihagis sa kanya ang mga pad, saka isinara ang pinto. Pagkatapos noon ay naligo si Zachary sa katabing banyo. Kumuha ng komportableng mainit na shower si Charlotte, pagkatapos ay napagtanto na ang lahat ng mga damit ay handa na, mainit-init at isterilisado. Ramdam niya ang init ng katawan niya habang sinusuot ang damit. Gayunpaman, marahil ay dahil sa kanyang regla, siya ay nanlalamig. Lumabas siya ng banyo na naka-bathrobe, at pagkatapos ay nakita niya si Zachary na umiinom ng alak sa sofa. Bakit ka umiinom ulit? Pagkatapos niyang sabihin iyon ay humiga siya sa kama at binalot ang sarili ng kumot. Halika rito, bilin ni Zachary sa kanya.
Medyo masama ang pakiramdam ko. Niyakap ni Charlotte ang isang unan at pumulupot sa kumot. Lumingon sa kanya si Zachary, saka kumunat ang noo. Nakakulot siya na parang bola, nanginginig sa kumot. Ibinaon ni Charlotte ang kanyang ulo sa kanyang unan sa pagod. Nang malapit na siyang mahulog sa antok, may malaking kamay na gumapang. Napatalon sa takot ang babae at tumabi. Anong ginagawa mo? Nasa ganoong estado na ako, at ikaw pa rin. Bago pa siya matapos, inilagay ni Zachary ang mainit niyang palad sa kanyang noo at pinakiramdaman ang kanyang temperatura pagkatapos, inilabas niya ang phone niya at tinawagan si Reyna. Pumunta ka sa Storm Hotel. Hindi, ayos lang ako. Mabilis siyang pinigilan ni Charlotte. Nagka-cramps lang ako. Hindi naman kasi ako may sakit eh. Hindi na kailangang tumawag ng doktor. Sigurado ka, kumunat ang noo ni Zachary. Mukhang masama ka talaga. Ayos lang ako. Kukuha lang ako ng mainit na tubig at magpahinga. Ipinatong ni Charlotte ang kanyang mukha sa kamay ng lalaki habang naging malumanay ang boses niya. It's already 3 in the morning. Huwag mo nang papuntahin si Dr. Langon. Ang gusto ko lang ay magpahinga. Ayokong makipagdeal sa ibang bagay. Bukod pa rito, ang katotohanan na siya ay nagmamalasakit sa kanya ay higit pa sa sapat upang maramdaman niya ang lahat ng init at malabo. Sige, sagot ni Zachary habang binababa ang tawag bago nag-type ng kung ano sa kanyang telepono. Anong balak mo? Napatingin si Charlotte na may pagtataka at agad na natigilan. Naghahanap siya kung paano magpakulo ng tubig. Hindi nagtagal, bumangon ang lalaki at sinubukang sundin ang mga tagubilin sa kanyang telepono. Pagkatapos magbuhos ng tubig sa electric kettle, inilagay niya ang kettle sa base plate at pinindot ang button. Tapos, tumabi siya dito, at pinapanood ang tubig na kumukulo. Anong ginagawa mo? Halos matawa si Charlotte. Hindi ka talaga marunong magpakulo ng tubig. Tumahimik ka. Sinamaan siya ng tingin ni Zachary. Tumanggi siyang hayaan ng sinuman na pagtawanan siya sa anumang bagay at determinadong magpako kahit isang simpleng gawain tulad ng kumukulong tubig. Oo, napako ito. Nang makita kung gaano siya kaseryoso, hindi napigilan ni Charlotte na takpan ang kanyang bibig at tumawa. Hindi niya napansin ang isang kaibig-ibig na bahagi sa kanya. Palagi nilang sinasabing ang mga lalaki ang pinakagwapo kapag seryoso, pero hindi lang gwapo ang lalaking ito. Ang cute niya. Halos pakiramdam ko natutunaw ang puso ko. Biglang may naalala, muling bumaling si Zachary sa kanyang telepono. Hi, Siri? Tawag niya? Halatang hindi nag-abala sa pag-type sa keyboard. Ano ang maipaglilingkod ko sa iyo? Ano ang dapat kong gawin kung ang isang babae ay may menstrual cramps? Narito ang ilang impormasyon na maaaring makatulong, sagot ni Siri. Pagkatapos magbasa ng time team, hiniling ni Zachary na magpadala ang hotel ng ilang brown sugar at luya na mga hiniwa. Hindi nagtagal bago maihatid ng room service ang mga gamit. Kasunod ng ratio na nakalista sa artikulo, si Zachary ay maingat na ibinuhos ang tamang dami ng brown sugar at hiwa ng luya sa kumukulong tubig. Makalipas ang 10 minuto, dinala niya ang isang baso ng mainit na ginger tea at inilagay sa bedside table. Hayaan mo na palamigan ng 5 minuto bago ito inumin. Maghuhugas ako ng kamay. Seryoso niyang ginawa ang lahat na para bang may inaasikaso siyang pinakamahalaga. Nakatitig sa kanyang likuran, hindi mapigilan ni Charlotte na makaramdam ng kilabot. Sobrang init ng pakiramdam ng puso niya ngayon. Grabe, nadala ako sa demonyong ito. Kailanman ay hindi niya alam na ang lalaki ay magkakaroon ng ganoong kabaitan sa kanya. Ilang segundo lang ang nakalipas, nawala ang galit niya sa akin bago ako binilhan ng pads. Tapos, inis na inis siya sa akin bago ako pinakuluan ng ginger tea at inalagaan ako ng husto. Marahil, ang maliliit na bagay na ito ay hindi pangkaraniwan kung nagmula ito sa isang ordinaryong tao. Ngunit ito ay si Zachary, isang mayabang na lalaki na hindi kailanman pumasok sa isang convenience store o gumamit ng isang electric kettle. Gayunpaman, alang-alang sa kanya, unti-unti na siyang natututo kung paano magmalasakit sa iba. Ibang-iba siya sa karaniwan. Iba talaga.
Pagkalabas ng banyo, tinulungan ni Zachary si Charlotte na makatayo at naglagay ng unan sa likod niya. Pagkatapos, tumingin siya sa kanyang relo. 55 segundo. Ha? 55 seconds to what? Curious na tanong ni Charlotte. 55 seconds to 5 minutes, sagot ni Zachary, na patuloy na tumitig sa kanyang relo. 44 na segundo ang natitira. Maaari mo lamang itong inumin kapag tapos na ang oras. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 265. Hahaha, hindi napigilan ni Charlotte ang pagtawa. Bakit ang cute mo? Ang tanga mo. Mali ba ako? Kumunot ang noo ni Zachary, at hindi niya alam kung may nagawa ba siyang hindi dapat. No, I just think you're cute, sagot ni Charlotte habang hawak ang mukha nito. Kung ganito ka lang sana sa lahat oras. Bigla niyang napagtanto kung gaano kaakit-akit ang lalaki nang hindi ito magalit. Ayoko lang na makita kang parang mamamatay na. Napaiwas ng tingin si Zachary at inabot sa kanya ang baso. Pwede ka nang uminom. Salamat. Maingat na kinuha ni Charlotte ang baso at nagsimulang uminom ng dahan-dahan. Ang ospital sa kanayunan ay hindi masyadong nasangkapan, at hindi niya naalaga ang mabuti ang sarili pagkatapos manganak sa 3 anak. Iyon ang dahilan kung bakit nagkaroon siya ng maraming isyu sa kalusugan hanggang ngayon at madalas nagdusa mula sa menstrual cramps. Sa panahon ng kanyang menstrual cycle, si Mrs. Berry ay karaniwang nagpapakulo din sa kanya ng luya na tsaa. Nakatulong ang pag-inom nito na magpainit sa kanya, na nakatulong upang maibsan ang kanyang cramps. Akala ko magagalit siya sa akin dahil lang mas maaga itong dumating sa buwang ito, pero sa halip, napakaganda niya na inalagaan ako. Ang init na nadama niya sa kanyang puso, at kasama ang mula sa tsaa ng luya ay walang ibang naramdaman kundi kaligayahan. Pagkatapos niyang uminom ng tsaa, dinilaan ni Charlotte ang kanyang mga labi. Feeling much better now, she tried to get up to put na malayo ang baso. Sa halip, kinuha ni Zachary ang baso mula sa kanyang kamay at inilagay ito sa isang tabi bago kumuha ng isang piraso ng tisyo para panasan ang labi niya. Natigilan si Charlotte sa kinatatayuan. Parang natural lang ang paraan ng ginawa niya. Ngunit para sa kanya, parang isang kompletong sorpresa. Matulog na tayo. Itinaas ni Zachary ang kumot na humiga, at hinila siya sa kanyang mga bisig. Ibinaon ni Charlotte ang kanyang mukha sa kanyang leeg, kasama ang kanyang mahaba at umaagos na buhok na nakalugay sa buong unan na malambot, malasutla na balat na dumidiin sa kanyang katawan. Ang ganoong posisyon at kilos ang naglapit sa dalawa sa isang iglap. Sa kanyang kamay na marahang hinahaplos ang kanyang balikat, hindi napigilan ng lalaki na halikan siya sa noo, ngunit hindi nagtagal na isip na ito ay hindi sapat. Kaya, hinawakan niya ang mukha niya at inilapit. Pagkatapos, marahan niyang hinalikan ang buong talukap, ilong, earlobe, at labi nito. Nanatiling nakapikit si Charlotte, tahimik na dinama ang malalamang na mga halik nito at walang lakas ng loob na gumalaw kahit 1 pulgada. Ramdam na ramdam niya ang pag-iiba ng kanyang hininga, nagsimula siyang mag-alala na hindi na kaya ng lalaki na naglalaman ng sarili. Gayunpaman, bigla niyang pinigilan ang kanyang mga aksyon at hinila siya pabalik sa kanyang yakap, at hindi na naghahawak sa kanya pagkatapos. Pumikit si Charlotte, base sa kanyang galit na tibok ng puso, mabigat na paghinga, at nakakapasong temperatura ng katawan, alam niyang sinusubukan nitong kontrolin ang sarili. Bigla na naman siyang nakaramdam ng kirot. Hindi siya malupit gaya ng inaakala ko. Siya rin ay may banayad, mainit, at mabait na panig. Gusto kong malaman ang higit pa tungkol sa panig na ito. Napakasarap ng tulog ng dalawa. Marahil dahil sa kanilang pagkahapo, ang kanilang paghinga ay tila may isang uri ng hypnotic effect na iyon na nagawang kumalma ang isa't isa. Magpakailanman na mula nang silang dalawa ay nakatulog ng mahimbing. Nang magising kinabukasan, iniunat ni Charlotte ang kanyang mga braso at bumantong hininga ng maligaya, at likas sabay abot ng unan sa tabi niya. Walang laman ang lugar. Binuksan niya ang kanyang mga mata, buti na lang wala na si Zachary.
Lagi siyang ganito. Nauna siyang gumising sa akin, pagkatapos ay tahimik na umalis. Nakaramdam ng bahagyang kirot, bumangon si Charlotte sa kama upang maghilamos at napansin ang isang pamilyar na sticky note. Tawagan ang manager at padalhan ka ng almusal pagkatapos mong magising. Mag-aayos siya ng masasakyan para maiuwi ka. Ang iyong mga damit ay nasa loob ng aparador. Pagkatapos, napansin niya kung paano nilagdaan ang tala. Escort. Nang makita iyon, natawa si Charlotte. Pagkatapos ay kinuha niya ang note at maingat na inilagay sa kanyang pitaka. Itatago ko ito. Magiging magandang paalala ito kung gaano siya kabait sa akin kagabi. Pagkatapos maghilamos, tinawagan ni Charlotte ang manager, na hiniling na ihatid siya sa bahay. Gusto niyang mag-almusal kasama ang mga bata. Isang tawag ang tumawag sa kanya pagkalabas niya ng kwarto. Ito ay mula kay Ruby Longman, ang punong guro ng Apple Kindergarten. Nagmamadaling sinagot ni Charlotte ang telepono. Diretso sa punto si Ruby pagkatapos ng ilang pagbati. Naka-transfer na si Timothy sa ibang school. Kailan babalik si Ellie? Ang tagal na nung huli siyang pumasok sa school. Ipapaalam ko sa iyo pagkatapos pag-usapan ito sa mga bata. Matapos ibaba ang tawag, nakaramdam ng pagkabalisa si Charlotte. Maaaring lahat ng uri ng ginawa ng mag-inang duo na iyon ay kalupitan, ngunit ang bata ay inosente. Hindi niya talaga gusto kapag ang mga bata ay nahuli sa mga gawain ng kanilang mga magulang. Ngunit gayunpaman, kahit na si Hector ngayon ay isang nawalang dahilan, ang Sterlings ay mayroon pa ring matatag na pundasyon. Hindi sila madaling mahulog. Marahil ay pinili ng mga magulang ni Hector na ipadala ang bata sa ibang lugar upang hindi magdusa ang bata. Sa pag-iisip tungkol sa lahat ng ito, unti-unting bumuti ang pakiramdam ni Charlotte. Bumalik siya sa bahay upang makita si Mrs. Berry na nahuli sa isang hanay ng mga gawain, at paggawa ng toast at pagluluto ng oatmeal habang tinawag siya ng tatlong bata. Maaari mo bang itirintas ang aking buhok, Mrs. Berry? Ang aking buhok ay nasa buong lugar. Ang nanginginig na boses ni Ellie ay nanggaling sa kanyang kwarto. Ang bata ay may napakahaba at makapal na buhok na hindi niya kaya maghilamos muna bago magtirintes ng buhok. Darating, sagot ni Mrs. Berry habang nagdadagdag ng mga toppings sa oatmeal. Mrs. Berry, wala na tayong toilet paper, sigaw ni Jamie sa gulat. Hindi ko pa nalilinis ang puwitan ko. Ngunit may natitira pa ngayong umaga. Malamang naubos na ni Robbie ang lahat, mabilis na sagot ni Mrs. Berry. Bibigyan kita ng isa pang roll. Bigyan mo ako ng segundo. Saan napunta ang almusal ni Fifi, Mrs. Berry? Ang malakas na boses ni Robbie ay nanggaling sa balkonahe. Ganun siya kagutom na hindi niya mapigil ang umiyak. Hinanap ko kung saan-saan ang pagkain niya. Kakalabos ko lang ng isa pang pack kahapon. Hindi ba ito sa ibabaw ng washing machine? Pasensya na, ngayon. I'll be doon na agad. Ibinaba ni Mrs. Berry ang init sa kalan bago nagmadaling kumuha ng rolyo ng toilet paper sa banyo. Pagkatapos, tumungo siya sa balcony para iabot ang pagkain ni Fifi kay Robbie. Pagkatapos maghugas ng kamay, dali-dali siyang pumasok sa kwarto ni Ellie para itirintas ang kanyang buhok. Umupo si Ellie sa harap ng dressing table, na tinirintas ang buhok ng kanyang Barbie doll habang kausap ito. Maging mabuti sa paaralan ngayon, Didi. Uminom ng maraming tubig, at huwag kumain ng masyadong maraming candy, o makakakuha ka ng mga cavity. Masakit kung kailangan mong bisitahin ang dentista. Pagkatapos, binigyan niya ang isa pang manika ng pampalit na damit. Be a good girl too, Lulo. Magkakaroon tayo ng art classes ngayon. Huwag mong pinturahan ang damit mo, okay? Haha, kaya pinangalanan mo rin ang isang ito. Mayroon ka pang ilan sa iyong aparador, lahat ba sila ay may mga pangalan? Ang pagkakita kay Ellie na kumilos sa gayong kaibig-ibig na paraan ay tila lubos na nagpasigla kay Mrs. Berry, na noon nakatayo sa likod ng batang babae para itirintes ang kanyang buhok. Opo, pinangalanan ko na silang 5. Itinagilad ni Ellie ang ulo at humajekik. Pagbalik ni Mommy, ipapakilala ko siya sa bago nating mga miyembro ng pamilya. Aba, syempre, nasa bahay si Mommy.
Sa sandaling ito, lumakad si Charlotte sa pintuan na may hawak na ilang bag ng mga pagkain sa almusal. Robbie, Jamie, Ellie, tingnan mo kung ano ang ibinalik ni Mommy. Mommy, nagmamadaling lumapit ang tatlong bata. May hawak pang bird feed si Robbie, at kumakain si Fifi sa kanyang palad. Tumakbo si Jamie habang nakakapit sa kanyang pantalon, at hindi na malaya na may toilet paper sa ilalim ng kanyang paa. Naiwan niya ang isang buong puting trail sa likuran niya habang tumatakbo siya. Mommy, Mommy, isang gilid lang ng buhok ni Ellie ang nakatirintes, habang ang kabilang side ay hindi pa nakatali. Hinabol siya ni Mrs. Berry gamit ang isang hairbrush. Huwag kang tumakbo, Ellie. Hindi ko pa natali ang isa sa iyong mga tirintas. Mommy, ay nako, dahan-dahan. Lumuhad si Charlotte sa sahig habang nakabukas ang mga braso at napaatras nang tanggapin ang tatlong bata. Muli, siya ay natamba sa lupa. Masakit ang puwete niya, pero uminit ang puso niya. Sige, sige, maghugas na kayo ng kamay at sabay tayong mag-aalmusal. Ngayong nakabalik na si Charlotte, sa wakas ay nakahinga na si Mrs. Berry. Kinuha ng una ang trabaho ng pag-aalaga sa mga bata at inilagay ang lahat ng pagkain na dinala niya sa mesa. Kasabay ng toast at oatmeal na inihanda ni Mrs. Berry, ito ay isang masustansyang almusal. Nakaupo ang pamilya sa hapagkainan, at masayang nagsasaya sa kanilang pagkain. Nangako si Charlotte na dadalhin sila sa amusement park sa hapon, sa kondisyon na sila tutulungan si Mrs. Berry na maghugas ng pinggan at maglinis ng kusina. Itinaas ng mga bata ang kanilang mga braso bilang pagsang-ayon. Napangiti si Mrs. Berry nang makita niya kung gaano sila kasaya. Gayunpaman, hindi niya maiwasang mag-alala matapos mapansing umuwi si Charlotte sa ibang set ng damit. Pagkatapos ng almusal, hinila ni Mrs. Berry si Charlotte sa isang silid habang naglilinis ng kusina ang mga bata. May nakikita ka ba, miss? Oo, ayaw ni Charlotte na ilihim ito sa kanya. Sino ta? Kilala ko ba siya? Hindi ito isang taong kilala mo, maikling tugon ni Charlotte. We've just started dating, kaya naman ako ay hindi na siya naiuwi. Ngunit huwag mag-alala, malaki na ako ngayon. Hindi na ako magiging magulo tulad ng dati, at alam ko kung ano ang ginagawa ko ngayon. Okay, sa kabila ng pag-aalala pa rin, walang ibang masabi si Mrs. Berry maliban sa magbigay paalala sa babae. Mag-ingat ka sa labas. Huwag mong hayaang may magsamantala sa iyo. Ayoko, huwag kang mag-alala. Sa hapon, dinala ni na Charlotte at Mrs. Berry ang mga bata sa amusement park. Ang mga bata ay bata pa at maaari lamang maglaro ng ilang mga pangunahing laro, kaya hindi ito masyadong abala para sa mga matatanda. Gayunpaman, dahil hindi maganda ang kalusugan ni Mrs. Berry kamakailan, humihingal siya sa pagkahapo pagkatapos ng maikling paglalakad, at sasakit din ang kanyang likod. Tiyak na siya ay nagtatrabaho ng husto sa mga araw na ito. Nakaramdam ng labis na pagkakasala, kinausap ni Charlotte si Mrs. Berry habang nagpahinga ang mga bata. Baka pwede akong kumuha ng part-time na katulong. Gayunpaman, mahigpit na tumutol si Mrs. Berry sa kanyang mungkahi, na ang mga dahilan ay ang mga part-timer ay mahal at hindi siya ligtas na may estranghero sa paligid ng bahay. Habang sinusubukang kumbansihin siya ni Charlotte, biglang umalingaw-ngaw ang boses ni Ellie. Timothy. Si Charlotte ay likas na tumingin at nakita ang ina ni Hector, si Julia Zimmer, at ilang bodyguard na dinadala si Timothy sa carousel. Para mapasaya ang bata, pinabook ni Julia ang buong carousel at pinabayaran pa ang mga bodyguard ang ibang bisita na pumunta sa ibang lugar. Gayunpaman, tila hindi nasisiyahan si Timothy, dahil nakakunot pa rin ang mukha niya. Pero hanggang sa nakita niya si Ellie. Elisa. Dahil hindi napigilan ni Timothy ang pananabik, nagmamadaling tumalon si Timothy mula sa carousel, para lang madapa at mahulog sa aksidente. Bukod dito, ang carousel platform ay gumagalaw pa rin, at ang bata ay halos nakulong sa loob nito. Oh, God! Timmy! Isang malakas na sigaw ang pinakawalan ni Julia. Sa kabutihang palad, 2 bodyguard ang mabilis na nagtungo upang iligtas si Timothy. Nanginginig sa gulat si Julia habang nakayakap sa apo.
Tinakot mo ako sa aking buhay na liwanag ng araw. Timmy, bakit ka tumalon habang ikaw ay sobrang saya? Hindi mo ba alam kung gaano ito kadelikado ito? Nakita ko ang kaklase ko. Hindi pinansin ang sugat sa kanyang tuhod, itinulak ni Timothy ang kanyang lola sa tabi at tumakbo patungo kay Ellie. Dahil sa ayaw niyang masangkot muli sa mga Sterling, dali-dali na sinubukan ni Charlotte na umalis kasama si Ellie. Ngunit nakarating na ang bata at hinawakan si Ellie sa kamay. Long time no see, Ellie. Ayos ka lang ba? Ang galing ko. Ano naman sayo? Ganyan palagi ang inosente ng mundo ng bata. Tuwang-tuwa si Ellie nang makita si Timothy. Pagkatapos, napansin niya ang kanyang pinsala. Ang tuhod mo, masakit ba? Hindi. Hindi pagkatapos kitang makita, sumimangot si Timothy. May band-aid ako. Eto na. Kumuha si Ellie ng band-aid na may karton at iniabot kay Timothy. Salamat. Ngunit nang kukunin na sana ito ni Timothy, isang malaking kamay ang bumalot sa tulong mula sa kamay ni Ellie. Let's go, Timmy. Dadalhin kita sa ospital, sabi ni Julia habang pinandilatan niya ng malamig na tingin si Charlotte. Lola, bago pa makapagsalita si Timothy, sinimulang hilahin siya ng matandang babae. Naging dahilan ito para makipag-away ang bata. Ayokong magpatingin sa doktor. Gusto kong makipaglaro sa aking kaklase. Kukunin ko ang iyong iba pang mga kaklase upang makipaglaro sa iyo, pagsusumamo ni Julia. Maaari kang makipaglaro kina Blossom at Donnie, okay. Meron din. Hindi. Gusto kong makipaglaro kay Elisa. Humiwalay si Timothy sa pagkakahawak ni Julia at lumuhod sa lupa, at tumanggi na gumalaw. Bakit napakasuwin mong bata? Galit na galit si Julia. Ang dami mo pang kaibigan. Bakit kailangan mo bang paglaruan ang isang ito? Gusto ko lang makipaglaro kay Elisa. Nanatiling nakaluhod sa sahig si Timothy. Sinulyapan ni Julia ang isang bodyguard, at agad namang binuhat ng huli ang bata bago mabilis na umalis. Bitawan mo ako ngayon. Ang walang humpay na pagsigaw ni Timothy ay nagsimulang umakit sa mga tingin ng maraming dumadaan. Sa sobrang takot ni Ellie ay nagtago siya sa likod ni Charlotte. Kawawa naman si Timothy, nahihiyang sabi niya. Sa kabila ng paghihirap sa nakita, walang magawa si Charlotte, kaya nagsimula na siyang umalis kay Ellie. Hawakan mo dyan, bigla siyang tinawag ni Julia. Kumunot ang noo, sumenya si Charlotte kay Mrs. Barry. Umakyat ang huli para hawakan ang kamay ni Ellie. Halika, Ellie, ihahatid kita sa iyong mga kapatid. Okay, sinulyapan ni Ellie si Charlotte bago nag-aatubiling umalis kasama si Mrs. Barry. Lumapit si Julia at mariing sinabi, balita ko kasama mo si Zach Erinok ngayon. Sa tingin ko wala itong kinalaman sa iyo, Mrs. Zimmer. Isang masalimuot na halo ng mga emosyon ang dumaan kay Charlotte nang makita si Julia pagkatapos ng maraming taon. Noong nasa kasagsagan ng pamilya Wind, tinatrato ni Julia si Charlotte at ang kanyang ama na parang royalty habang patuloy na nakikipagmatch sa kanila ni Hector. Iginagalang din ni Charlotte ang babaeng ito noon, at ang dalawa ay dating sobrang close. Ngunit nang ang negosyo ng pamilyang Wind ay sumama ng husto, agad na pinaalis ni Julia ang kasal. Siya ay walang iba kundi isang babaeng may dalawang mukha na ang husay sa pag-arte ay hindi nagkakamali. I'm impressed, sambit ni Julia. Na-underestimate talaga kita. Tumalikod na si Charlotte para umalis, ayaw niyang pakialaman ang matandang babae. Ang iyong ama ay dapat nag-umulong sa kanyang libingan ngayon. There's no way he can rest in peace thanks to sa walang hiyang anak na katulad mo. Biglang dagdag ni Julia. Tumigil si Charlotte sa kanyang paglalakad at lumingon. Anong ibig mong sabihin dyan? Nothing much, tugon ni Julia na hindi umabot sa kanyang mga mata. Makukuha mo ito sa lalong madaling panahon. Pagkatapos, tumalikod siya at umalis. Lubhang nalungkot si Charlotte habang inaalala ang mga salitang iyon. Sina Hector, Simon, at Amanda ay nagpahiwatig na ang pagkamatay ng kanyang ama ay may kinalaman kay Zachary. At ngayon, kakasabi lang ni Julia ng isang kakaibang bagay din. Pwede bang, bagamat hindi mapakali, mabilis na nakabawi si Charlotte.
Lahat sila ay nasa iisang panig at gusto akong mamatay. Hindi ako makapaniwala sa mga sinasabi nila. Mommy, Mommy. Pagkatapos, bumalik ang kanyang tatlong anak. Mommy, nakibahagi ako sa isang kompetisyon ng larwang kotse at nanalo sa unang pwesto. Ibinigay nila sa akin ang maliit na kotseng ito bilang isang premyo, bulalas ni Robbie habang hawak ang isang larwang sasakyan sa kanyang kamay. Wow! Ang galing, Robbie! Lumuhod si Charlotte para bigyan siya ng halik. Nag-rock climbing ako at naabot ko ang pinakamataas na punto, Mommy. Ito ang premyo ko, sabi ni Jamie habang itinaas ang isang dinosaur figurean sa itaas ng hangin. Gusto mo ba? I do. You're amazing too, Jamie. Niyakap siya ni Charlotte. Mommy, hindi po ako nanalo ng kahit anong premyo, napapout si Ellie. Okay lang yan. You can have my toy car. Ibinigay ni Robbie ang kanyang laruan kay Ellie. Maaari mo ring makuha ang aking dinosaur, dagdag ni Jamie. Salamat. Sa isang hajijek, itinaas ni Ellie ang kanyang medyo maliit na cartoon purse. Ililibre ko kayo ng cotton candy. Okay, salamat, Ellie. With that, magkahawak kamay na tumungo ang tatlong magkakapatid sa stall ng cotton candy. Slow down, kids. Don't trip and fall. Natatawang paalala ni Mrs. Berry sa kanila. Nang makita kung gaano kasaya ang hitsura ng kanyang mga anak, ang mga labi ni Charlotte ay pumulupot sa isang malawak na ngiti. Huwag mag-overthink, Charlotte. Magpasalamat ka sa kung anong meron ka ngayon. Sa kanilang pag-uwi mula sa amusement park, kinausap ni Charlotte ang mga bata tungkol sa pagbabalik sa kindergarten. Matapos makuha ang kanilang pag-aproba, nakilala niya ang punong guro sa kanyang sarili, na nagpahayag ng kanyang pag-asa para sa kanyang mga anak at mabigyan ng pantay na pagtrato, at sila ay lalago ng masaya at malusog. Tiniyak ni Ruby na huwag mag-alala. Nagpahiwatig din ang prinsipal na nag-cash out na ang mga sterling sa kanilang mga share sa Apple Kindergarten, kaya wala nang kinalaman ang paaralan sa pamilyang iyon. Magalang na tumugon si Charlotte na ipinaalam kay Ruby na babalik ang mga bata sa susunod na Lunes. Sa kanyang pag-uwi, ang mga emosyon ni Charlotte ay medyo nagkakagulo. Ang pagkakaroon ng mga bahagi sa isang pang-edukasyon na institusyon ay isang maliit na pamumuhunan, ngunit na-cash out na nila ang mga bahaging iyon. Ibig sabihin ng mga sterling ay nasa mas maraming problema kaysa sa naisip ko. Lumipas sa isang kisap mata ang puno ng kasiyahang katapusan ng linggo, at sumunod ang isang abalang Lunes. Maagang bumangon mula sa kama, tinirintes ni Charlotte ang buhok ni Ellie habang sinasabihan sina Robbie at Jamie na maghugas. Ngayong lumipat na sila sa mas malaking bahay na may 2 banyo, hindi na kailangan ng mga bata na makipag-away sa paggamit ng banyo. Si Mrs. Berry ay abala sa kusina, at naghahanda ng masaganang almusal. Palaging sinasabi sa kanya ni Charlotte na hindi niya kailangang gumawa ng paraan upang gumawa ng mga magarbong pagkain. Ngunit sanay na si Mrs. Berry sa pagiging maselan na maghahanda siya ng kahit 4 na bagay sa almusal. Pinagmamasda ng pamilyang magkasamang kumakain sa hapagkainan habang masayang nagkukwentuhan, si Mrs. Berry ay ang pinakanasiyahan. Tuwang-tuwa ang mga bata na sa wakas ay bumalik sa paaralan pagkatapos ng mahabang pahinga. Pagkatapos ng almusal, nakita sila nina Charlotte at Mrs. Berry sa harap ng school bus. Tapos si Charlotte ay nagmamadaling magtrabaho. Dati siyang sinuspinde matapos ang eksenang ginawa ni Luna sa opisina. Bukod dito, marami pang empleyado ang nakasaksi sa eksena, kaya malamang na kumalat na ang mga tsismis. Iniisip ko kung ano ang mangyayari ngayon. Hindi mapalagay si Charlotte nang makarating siya sa building ng kumpanya. Pero nung naglakad siya papasok ng building, only to realize na wala talagang pumapansin sa kanya. Sa halip, ang kanyang mga kasamahan sa trabaho ay sinusubukan ang kanilang makakaya upang isiksik sa mga elevator, at nag-aalala tungkol sa orasan sa huli at pagbabawas ng kanilang sweldo. Nakatayo si Charlotte sa isang sulok ng elevator, nakikinig sa kanyang mga katrabaho. Nagchichismisan sila palayo, ngunit ang kanilang mga pag-uusap ay walang kinalaman sa kanya. Dahil doon, sa wakas ay nakahinga siya ng maluwag.
Habang patuloy na umaakyat ang elevator, isa-isang umalis ang mga katrabaho niya, hanggang sa iilan na lang ang nakarating sa opisina ng Pangulo sa antas ng 68. Isa sa kanila ay si Lucy Wright. "Good morning, Miss Wright," maingat na bati ni Charlotte. "Good morning," magalang na sagot ni Lucy. "You were away for quite some time. Hindi mo nakakalimutan paano mo gagampanan ang iyong mga tungkulin, hindi ba?" "Hindi naman. Sa katunayan, gumawa pa ako ng kaunting takdang aralin kagabi." "Mabuti naman. All the best." Nakangiting lumabas ng elevator si Lucy. Nakahinga ng maluwag si Charlotte at naglakad na rin palabas. Hindi nagtagal ay dumating sa kanyang itinalagang lugar ng trabaho, ang reception desk sa labas ng opisina ng Pangulo. Hindi masyadong abala ang trabaho, ngunit hindi rin ganoon kadali. Nakatanggap si Charlotte ng isang tumpok ng mga dokumento pagdating niya sa kanyang desk. Dumating si Lucy na may dalang paalala. Magkakaroon ng mahalagang pagpupulong ngayon, at ilang mga executive na dadaan ang mga kumpanyang katrabaho natin. Siguraduhin makuha ang bawat isa sa kanilang mga pangalan ng tama. Huwag kang magulo. "Okay, nakuha ko." Taimtim na tumanggo si Charlotte at sinilip ang mga dokumento. Ang mga bisita ngayong araw lahat ay magiging mataas na antas ng mga executive ng malalaking kumpanya. Hindi nagtagal at isa-isang nagpakita ang ilan sa kanila, at personal silang tinanggap ni Lucy sa elevator bago sila dinala sa meeting room. Pagkatapos, napansin ni Charlotte na may isa pang mahalagang figure na hindi nagpakita. Katulad na sinusubukan niyang alalahanin kung sino iyon, bumukas ang pinto ng elevator. Isang matangkad na figure ang lumabas, at kasunod ang 4 na personal assistant. Ito ay medyo isang tanawin. Nang tumingala si Charlotte, hindi maiwasang lumiwanag ang kanyang mga mata. Ang babaeng presidente na ito na mukhang nasa 20s ay mahigit 170 centimeters ang taas at may payat na figure, tulad ng modelo. Ang kanyang poise ay wala sa mundong ito. Higit pa rito, mayroon siyang ganap na nakamamanghang mga tampok dahil sa kanyang multiracial features. "Hello, you must be Miss Blackwood of Cinder Group," bati ni Charlotte, at agad na nakilala ang babae. Sa ganitong paraan, pakiusap. Gayunpaman, hindi man lang tinitigan ng babae si Charlotte, ngunit isang maningning na ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha sa sandaling natanaw niya si Zachary, na nasa likod mismo ni Charlotte. Zachary. Kabanata 270. Sharon. Lumabas si Zachary para personal siyang i-welcome at ibinuka pa niya ang kanyang mga braso. Itinulak ni Sharon ang isang nakahiwalay na si Charlotte sa tabi at tumakbo sa kanyang takong patungo kay Zachary bago tumalon sa kanyang mga braso. Natulala si Charlotte habang nasaksihan ang eksena. "Bakit hindi mo sinabi sa akin na pupunta ka sa HCT?" Inakay ni Zachary si Sharon papasok sa meeting room na nakaakbay sa balikat. "I wanted to give you a sorpresa." Kasing lambot ng cotton candy si Sharon habang nagsasalita, at hindi mapigilan ng kanyang mga mata ang pagkinang. "Well, nagtagumpay ka." Nanatiling tulala si Charlotte kahit nawala na ang figure ni Zachary sa kanyang paningin. "Nakikita ko ba ang mga bagay? Nagha-hallucinate ba ako?" Ang makapangyarihan, mapanghamon na si Zachary Knock, na palaging tinatrato ang iba na parang nasa ilalim niya, ay hindi kailanman sa sandaling personal na tinanggap ang isang panauhin, pabayaan ang pag-uugali ng magiliw sa harap ng lahat. Walang sino man ang maniniwala kung sasabihin niyang walang nangyayari sa kanilang dalawa. Pero, hindi ba't niligawan niya lang ako ng ganito ka-passionately 2 mornings ago? Tapos, inalagaan niya ako sa gabi, at natulog kami na magkayakap. Bakit ang bait-bait niya ngayon sa ibang babae? At saka, hindi ba niya sinabi na ako lang ang babae para sa kanya? Sino kaya itong si Sharon? Charlotte, Charlotte, Charlotte. 3 beses siyang tinawag ni Lucy, ngunit pagkatapos lamang siyang bigyan ng mahinang pagtulak sa wakas ay ang huli bumalik sa kanyang katinuan. "Ha? Bakit ganyan ang itsura mo?" Napakunot ang noo ni Lucy. "Kakabalik mo lang pagkatapos ng napakahabang pahinga. Bakit ganito pa rin ang ugali mo?" "Sorry, ako. Mas mabuting itigil mo iyan,
O hinahanap mo ang pala Cole, babala ni Lucy. Umalis ka na at tumulong ka sa meeting room. Okay. Uminom si Charlotte ng isang basong tubig at huminga ng malalim. Pagkatapos, sinundan niya si Lucy sa pulong sa silid. May iba pang mga bagay na dapat asikasuhin si Lucy, kaya inayos niya si Charlotte na maghanda ng ilang mga dokumento at yung ibang secretary. Nandito ngayon ang lahat ng pangunahing shareholder ng Divine Corporation, bilang karagdagan sa mga high-level executive ng 4 pang kumpanya. Sa madaling salita, lahat ng tao dito ay isang malaking mga shot. Sa kabila ng tensyonado na kapaligiran, ang lahat ay tila sinusubukan ang kanilang makakaya upang imantikilya si Sharon. Ibang klase ka talaga, Miss Blackwood. Para ka ring tatay mo. Tama. Kinuha mo ang kumpanya sa murang edad. Siguradong maganda ang kinabukasan mo. Ikaw at si Mr. Noct ay childhood sweethearts, at ngayon kayo ay nagtutulungan sa negosyo. Kayo ay isang match made in heaven. Tama, pinag-uusapan ito ni Miss Blackwood at ng senior na si Mr. Noct noong huli ko silang makilala. Dahil sisimulan na natin ang ating pagtutulungan sa proyektong baybayin, bakit hindi ninyo pag-isipang dalawa na ikakasal habang nandoon? Ang mga huling salita ay binigkas ng isa sa mga direktor ng Cinder Group. Sa tono ng boses niya, ang sinusubok ng tao ang tubig na may pahiwatig ng pananabik. Napalingon ang lahat kina Zachary at Sharon, na tila hinihintay silang magsalita. Namumula ang mukha, buong pagmamahal na tinitigan ni Sharon si Zachary. Samantala, si Charlotte, na may bitbit na tumpok ng mga dokumento sa kanyang mga kamay, ay hindi maiwasang lumingon. Nang marinig ni Zachary ang usapan, sobrang bilis ng tibok ng puso niya na halos tumalon na ito palabas ng dibdib niya. Anong ginagawa mo? Sumirit si Lucy. Lahat ng iba ay nagbibigay ng mga dokumento, ngunit ikaw lang ang nakatayo dito. Huminga ng malalim si Charlotte at dali-daling sumama sa iba pang sekretarya. Tungkol sa trabaho lang ang pag-uusapan natin, maikling tugon ni Zachary. Tama siya, nandito kami para pag-usapan ang collaboration namin, kaya please stop teasing us, sabi ni Sharon, sa isang ngisi. It's the first time na magkatrabaho ang Divine Corporation at Cinder, at kaka-takeover ko lang bilang pinuno, kaya inaasahan ko ang suporta ng lahat. Pero syempre, bulalas ng executive ng Cinder. Sa pagtatrabaho ng Divine Corporation at Cinder Group ng magkasama, alam kong malayo ang mararating natin. Napaka-tense ng hangin sa tuwing pupunta tayo para sa mga pagpupulong. Pero kasama ka, Miss Blackwood, gumagaan ang kapaligiran ngayon.